Hello mga kapatid! Kumusta po ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at isipan natin? Kumusta? At yung araw nito, napospone po yung ating proper trials against vote buying. Dahil yung fiscal natin, ang prosecutor natin ay nagsagawa ng wellness leave. So, i-postpone natin next month, pero hindi lang tayo magmadali. No? Gagawin natin ito buong puso, buong tapang, para sa kinabukasan ng ating bayan. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin itong magandang katikismo ng ating simbahan. No? Kumusta na po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo, mga kapatid. So ngayon, pag-usapan natin itong doktrina ng simbahan. Maganda po ito. Itong tinatawag dahil may bago tayong bishop-elect sa persona ni Gerardo. Yung tunay na pangalan ni Father Jingboy is Gerardo Fortich Sako. So ngayon, ano ba itong tinatawag na ang obispo is fullness of priesthood? Yan ang pag-usapan natin. Okay? So, pasalamat din ako sa mga mahal natin sa Canada na nagbigay sa atin ng bagong laptop po. Ito yung bagong laptop natin. Ano pa tayo dahil magsagawa tayo ng OBS. Okay? OBS, and then siguro magpaturo din tayo ni Brother Jando, parang kung may interaction kayo, pwede din tayo maka-interact. Okay? So yan po yung mga bagong kahimanan natin. At yan po ang gagamitin natin para ma-evangelize natin ang buong mundo. So pagpunta ko dun sa Switzerland, sa Germany, so ang dami palang mga Pilipino na evangelize through social media. So, yan po ang nakadagdag inspirasyon sa ating pagsiwalat ngayon dito sa social media. Gao Christopher Melissa, kumusta ka na dyan? Gao, regards mo ako kay Gao Jujo. So, ito yung pag-usapan natin, Bishop as the fullness of priesthood, mga kapatid. Okay? Ito yung direct na sagot nito. Bakit tinatawag yung obispo? Fullness of priesthood. Yan po. Okay? Fullness of priesthood because he possesses, hindi to basta-basta tong obispo, mga kapatid, no? He possesses highest and complete degree of the sacrament of holy orders. So yun po ang pinakataas, yun po ang complete. The fullness of priesthood, from which the ministry of priests and deacons flows. So kung walang obispo, walang diakono. Kung walang obispo, walang pari. Grabe yung obispo, no? Ang ganda. So dito tayo sa so yung explanation natin, hindi yun personal opinion. Dito tayo sa official statement ng ating simbahan po. Okay? Ready na kayo? Sa CCC 1557. The Episcopal consecration confers the fullness of the sacrament of holy orders. So, yung pagka-obispo pala, yung consecration bilang si Bishop-elect Sako, hindi pa po siya na-consecrate, hindi pa po siya na-ordain. Kailan ba maordinahan yung bagong bishop-elect natin? This coming May 26. Mark your calendar. The bishop has the complete priestly authority of Christ. Kaya pala, tinatawag the highest because ang obispo possess the complete priestly authority of Christ. Siya po yung nakatanggap ng priestly authority from Christ.
Pangalawang rason, he is the successor of the apostles. Siya yung successor sa mga apostol. Kaya nga tinatawag siya apostolic person. No? So kung ang simbahan walang obispo, lalo na si Pastor Rian Fuentes, wala silang obispo eh. Biglang obispo, naging obispo siya bigla. Dahil synonymous lang daw yon, yung pari at obispo. Hindi po. Hindi po. Okay? Priest, ito yung mga pari. Priest share in his priesthood, but he possesses it fully. Yung mga pari, extension lang po. Yung pari shares the priesthood of Christ in the bishop. Dahil yung bishop is the fullness of priesthood. No, hindi pwede yung pari mag-ordina ng pari. Yun ang nangyari sa Aglipay. Si Gregorio Aglipay, para mapatuloy niya yung kanyang iglesia, nag-ordin siya ng mga pari. And then, siya yung nagsagawa ng self-appointment. Self-consecration na ako ay obispo din. Dahil nag-ordina na ako ng pari. Hindi pwede maka-ordina ang pari sa pari. Obispo lang po. Okay? Obispo lang po. Okay? The bishop is the fullness of the priesthood because in him the priesthood of Christ is fully present and exercised. Hindi po ang pari yung fullness of priesthood. Ang pari share the priesthood from the bishop. Only the bishop receive the fullness and completeness of the priesthood. Kasi dyan sa kanya manggagaling yung mga pari. Okay? So dito tayo sa teaching ng simbahan, mga kapatid. A bishop as the fullness of the holy orders is the term fullness of priesthood. Bishop possesses the fullness of priesthood. Is a central teaching of the Catholic ecclesiology. Joy Alfanta Fernandez, Bishop Rian Fuentes. Naging self-appointed bishop na siya sa debate natin. Doon lang sa debate po, nalalaman natin na obispo pala siya. Pero hindi natin siya, kahit yung mga, kahit yung mga membro niya hindi nga tinatawag siya obispo, Bishop Rian. No? So, doon po, nangangahulugan niya itong mga kapatid natin kapag mabilanggo na sa argumento, aaminin yung hindi sa kanila. Okay? Para lang hindi mukhang tanga sa mga tao. So the church teaches that holy orders or ordained sacrament of holy ordination has 3 degrees. 3 degrees. The first one is deacon, the second one is the priest, and the final and the complete and the fullness of priesthood is the bishop. Among this, the episcopate is the highest sa hierarchy of the holy orders. CCC 1557, the episcopal consecration confers the fullness of the sacrament of holy orders. Siya yung the fullness. A bishop is not simply a higher priest, but the one in whom the priesthood is complete and fully expressed. Bakit tinatawag siya fullness of priesthood? The source of priesthood in the diocese. Sino ba ang nag-ordina na mga pari? Pari ba? Hindi. Ang mag-ordina ng pari dapat obispo. At ang mag-appoint nito, hindi sino-sino.
Ang mag-appoint nito, mismo ang Santo Papa. Hindi po, mag-ano lang si Bishop Abet, mag-recommend. Pero hindi siya yung final say. Dapat ang Santo Papa. Hindi yung Papal Nuncio. Ang Papa talaga. Ang mag-decide niyan. Bakit ang Papa? Siya yung successor of Peter. Siya yung nakatanggap ng susi galing mismo kay Kristo, si Pedro. Okay? Priests do not act independently. They share in the bishop's priesthood. Yung pagkapari ko, shared from the priesthood of Bishop Abet. From the priesthood of Leonardo Medroso. Si Bishop Medroso yung nag-ordain ko, di ba? Dito tayo sa Lumen Gentium, sa document ng simbahan po. Lumen Gentium number 20, 23. Mabasahin ko, parang marinig ninyo yung official statement ng ating simbahan. Dogmatic constitution po ito. Hindi po ito basta-basta. Si Yani Lin may tanong dito, Father, unsay buhaton kung ang imong asawa nagkaanak na sila, unya nag-ipon sila? Karon, even ang babae kasal sa simbahan, maka-stress manggod. Salamat, Father Darwin, kung mabasa nimo ni. So, kapatid, yung nagkaanak na sila, unya nag-ipon sila. So, ito ba yung asawa mo? Unang-una, adultery po yan. Kung ma-filean ng kaso po yan, ay mabibilanggo talaga. Sa tunay na asawa, pwede mag-file ng case. Para, not to revenge, but to protect the dignity of marriage. No? Minsan sa atin, na-abuse tayo because we never seek for truth. We never seek for justice. At yung pag-seek sa justice, with the eyes of protection of marriage, with the intention of protecting the dignity of marriage, and then the family. And then, ipagdasal mo yung asawa mo, kapatid, na ma-converted po. Pwede ka mag-ask ka ng legal advice sa mga lawyer, and then seek for canonical advice sa ating canon lawyer po, para mag-guided ka before making a decision po. Okay? And then, i-consult mo ito, mga lawyer, may kilala kang lawyer, anong gawin mo sa legal side. And then, sa moral side, punta ka sa pari mo, magpa-advise ka. And then, sa canon lawyer, pari, and then canon lawyer natin, para ma-advisean ka anong dapat mong gawin, especially sa inyong pamilya po. Okay? So the bishop have the divine by divine institution taken the place of the apostles. They are the visible source and foundation of unity in their particular churches. Okay? In their particular churches. Lumen Gentium chapter 20, verse 23. So, priests are dependent on bishops in the exercise of their power. So, dito mga kapatid, yung obispo, divine institution po yon, yung fullness of priesthood. They are the visible source and foundation of unity. So, ang obispo, siya yung source of unity sa buong dioceses, sa local churches. Foundation, visible source, and foundation of unity. Sa local church. Priests are dependent on the bishop in the exercise of their power. The bishop is the principle of unity, the person of unity. All priestly ministry flows from and is united to him.
So kaya nga, lahat ng mga plano natin, i-present natin sa ating mahal na obispo. Katulad ng legal action natin, alam naman niya yan. No? At meron tayong basbas, no, sa ating mahal na obispo. So, example lang po yan. So, priests are dependent on the bishops. So, sa mga pari po, hindi po maganda na magsagawa ka ng sa inyo without the approval of the bishop. So, yung pagpunta ko sa ibang lugar, with the approval of the diocesan administrator, Monsignor Jing Boy Sako. And then, kung hindi siya nag-approve, hindi po ako makapunta doon. And then, papunta tayo sa image or isa sa mga language ng simbahan na bishop as a high priest. Bishop is called the high priest of his flock because he presides over the liturgy and sanctifies the church. So, ang obispo yung example, yung pontifical mass, yung mangyari yung usually yung confirmation. The bishop, Lumen Gentium number 26, the bishop is to be considered as the high priest of his flock, from whom the life in Christ of his faithful is derived. So, siya yung leader. Huwag kang magagawa na ikaw din na mag-lead ng iba. Kung sagawa ka ng parallel magisterium, hindi maganda yon. You destroy the unity of the local church. Atakihin mo yung obispo, ikaw na yung last say, hindi maganda yon. The bishop is the principal steward of the mysteries of Christ. So, mabigat po ito. The moderator, promoter, and guardian of the whole liturgical life. So, malaki yung kapangyarihan ng obispo. Malaki din yung kanyang responsibility before the Lord. He is the chief celebrant, teacher, and sanctifier in the local church. Kaya nga umiyak si Bishop elect sa ako dahil alam niya ano kabigat. Alam niya ano kabigat yung ginagampanan niya. And then yung obispo is apostolic. Ito po, apostolic succession. The fullness of the priesthood in the bishop is rooted in apostolic succession. Galing talaga ito sa mga apostol. Tayo lang, Katoliko, meron ito. Yung ibang sekta, meron sila pero sa isipan lang nila. In their concept, but not in the historical sense. Not in the literal sense. But in their mental sense only. It only exists in their mind. A direct apostolic succession, a direct continuity with the apostles. So yung obispo ang may direct link sa mga apostol. CCC 15, ito po. Babasahin natin. Sa sunod ko, pag magamit na natin yung OBS, ipakita na natin yung live natin. At nakikita ninyo mga document ng simbahan na kinuquote natin. Pwede nyo mapicturan at sabay tayo na mag-aral sa ating mahiwagang mystery of our faith. Bishops have received through episcopal consecration the fullness of the sacrament of holy orders and are constituted pastors in the church. The bishop is not just a leader. He is a successor of the apostles, carrying Christ's authority. Wow. Hindi basta-basta, no? Yung maging obispo, no? And then the threefold office of the bishop, Monera. No? The threefold office of the bishop.
Ano ba itong threefold office of the bishops? The bishop. Monera. Ano ba yung monera? It is the office, the duties, the functions of the bishops. Una, modus docente. Ano yung office ng bishop? Modus docente. Ano itong modus docente? Office of teaching, siya yung final say. No? Modus sanctificante. Office of sanctifying. Monus de monus. Modus. Monus docente, monus sanctificante, monus regente. Office of governing. Christ entrusted to the apostles, their successors, the offices of teaching, monus docente, monus sanctificante, monus regente, sanctifying and governing. So the term monera, the duties, the functions, and the offices of the bishop, the responsibilities and roles entrusted by God, especially in the life of the mission of the church. No? Teach the truth, sanctify, grace, dahil ito yung dalawa na nadala ni Kristo, truth and grace. Sanctify through grace, and then lead or governance to being shepherd. These three monus, are fully present in the bishop, shared with priests, and live by all the faithful in different ways. Monera. Okay, ang ganda, no? Ng Latin term. The plural of monus is monera. Duties, functions, and office of the bishop. Okay? Ang ganda, no? Yan po yung office of the bishops. The monera. Sana po may natutunan kayo, ha. So siguro yun lang siguro yung may natutunan kayo sa kunting live natin. Kung may oras pa ako mamaya, mag-live din tayo. Ang ganda po, no? So while nag-share din ako sa inyo, may natutunan din ako. So magsagawa pa ako ng recollection topic natin ngayong alas 7 dito po sa parokya natin. At hinihikayat ko yung mga parokyano na mag-attend tayo. At hindi po kayo magsisisi sa gandang mga reflection ng mga church fathers natin na isi-share ko mamaya. Okay? Si Chris Ninya Milicor Naong, mangutan ako, Father, nga nung ang kalag magparamdaman na unang-una posible magpamisa, pero hindi lahat ng kaluluwa galing po sa ating mga mahal sa buhay. Posible din yung mga fallen angels, no? So ang usefulness of sacramentals, makatulong po yun. So gamitin niyo yung mga sacramentals, sprinkle yung mga lugar ninyo, makatulong po yun. Okay? And then ipagdasal natin yung mga mahal natin sa buhay, kapatid na Chris. Okay? And then pasalamat ako sa mga star singers natin ngayon. Nandito si Marcelina Galio Canta Earth 150 stars. Si Annie salamat sa live, God bless. 50 stars. Si Radsko, lagi na din ito. Welcome back, Father Darwin. 150 stars. Ay, salamat, kapatid, ha. At ang nangunguna natin sa star singers natin ngayong live, si Normilita Staskill. 200 stars. Salamat, ha, kapatid. Hello, Father Darwin. Please include me and my baby Elijah David sa imong prayer na as me sa delivery ruon. Premature baby siya. Praying na white complication and okay ang iyang breathing. Thank you, Father Darwin. Oh, congratulations na bago ka nanganak. No? So, gamitin mo kapag may mga religious religious or sacramentals ka.
gamitin nyo po yun, i-consecrate yung mga senses niya. Okay? And then, mag-entertain lang tayo ng ilang comment, mga kapatid. Dahil ang dami pong nagko-comment, higit na ito sa 200. Father, unsa man ng ubang pari, nga okay ra daw albularyo. It is not necessary daw if iyas demonyo kung kaayuhan ang intensyon. So, Brad Lot, atong patubagon ang simbahan ha. Dili ako yung tubag na. Ni ani sa CCC, di mo maglibog, arita sa simbahan. Okay? 21:17. Okay. Ako lang basahon direktamente ang akong gustong basahon. Okay? Ningon ang simbahan, mo ni siya. Ang ingon sa simbahan, atong basahon dayon. Wearing charms, yung mga amulets, mga habak, no, is also reprehensible. Spiritism. Alam niyo yung mga albularyo, may mga abyan may mga espiritong abyan. Espiritista din yung iba. Often implies divination. Divination dahil, bakit divination? They appear as divine. May chapel din sila. May mga sacred images din sila. Magical practices. Yung mga black magic. Hindi yung magic na na yung kaabtik lang sa kamot. The church, for her part, warns the faithful against it. Recourse to the so-called traditional cures. Ito? Traditional cures does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Ano ba ito? So marami sa ating nakuha dyan dahil sometimes we are ignorant. At sa pamagitan nito mga kapatid, recourse the so-called traditional cures. Ito po. Even if this were for the sake of restoring their health, di ba, magkapagaling din sila, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone or when they have recourse to the intervention of demons. Ano ba itong intervention of demons? Wearing charms, spiritism, recourse to the so-called traditional cures. So, maliwanag po yan. Ang simbahan na po ang nagsasabi dyan. At sa experience natin, dahil yung mga pani po, marami sa amin, yan din yung rason ko Kung hindi pa ako active sa exorcism, yun ang rason ko. Magkatulad kami ng rason. Pero nung naging active na ako sa exorcism, grabe. Hindi palabas sa doorways of the evil spirit po. At ako po ay maka-attest niyan. Marami po tayong experience niyan. So mag-ingat po sa mga albularyo. Huwag pupunta po doon. Go to your priest and go to your doctor. So yan po ha. At may additional star senders natin. Si Niva Espelita, 50 stars. Si Lani Francisco Perez, 100 stars. Okay? So yan lang po ha. Yan lang po yung sagot natin. At dahan-dahan lang po tayo. Let us not impose the teachings of the church. I'm here proposing the teachings of the church with great compassion, with great love, and with great mercy. So fight Team Maria, attack CFD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.